Hindi pa raw alam ng mga residenteng nawalan ng bahay kung paano muling babangon matapos ang mga naranasang pagyanig sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang detalye sa report ni Argel Relator, live mula sa Hinatuan, Surigao del Sur. Argel. Cecil, tuwing gabi ay napupuno ang mga evacuation tents sa dami ng mga residenteng voluntaryong lumilikas dahil sa takot ng mga aftershock. Maliban sa mga kabahayan ay idineklara na ding hindi na ipapagamit dahil nga sa danyos ang Pag-asa Hinatuan Station. Tila isang magkakaanak na ang mga magkakapitbahay na ito at mga bagong kakilala nang sama-sama silang naghapunan sa loob ng tent sa evacuation ground sa Hinatuan, Surigao del Sur. Kailangang tumawid pa sa dagat sakay ng bangka bago marating ang kanilang mga bahay, kaya't minabuti nilang lumikas na. Kay nahadlok mi sir nga kanang mo balik na pud pagkusog ang linog. Tapos siyempre sa seguridad po namo labi na sa kong mga anak. Voluntaryong lumilikas ang mga residente tuwing sasapit na ang gabi. Kaya sa itinayong tent mula sa DSWD, hindi bababa sa 5 pamilya ang nagsisiksikan dito upang may matulugan ang mga residente. Karamihan sa kanila ay nakatira malapit sa dagat. Dili pud sir, dili pud kakatulog dali-dali. Kay samok unya taon-taon mag-aftershock na pud, mangalisang na pud mi asami mukuan mudagan ug unsay mong buhaton. Tinawid ng GMA Regional TV 1 Mindanao sakay ng bangka ang Purok 4 Sitio Tabok, Barangay Aquino. Isa ito sa mga lugar na may naitalang pinakamaraming nasirang bahay. Dito na bumungad ang mga nasira at pinadapa sa tabing dagat ng mga bahay bunsod ng pagyanig. Bumigay at nahati rin ang bubong ng isang covered court. Sa mahigit 2 dekadang paninirahan ni Gregorio sa lugar, hindi raw siya nawala ng bahay sa malalaking alon ng dagat, kundi sa pagtama ng malakas na lindol. Lisod sab kayo sir nga kanang ingon pa nato nga way ka suportar gamay bisag nailang gamay mga lansang bagon sa bara. Mga may madawat namo og panalangin okay ra. Ang bahay naman ni Gina Dimata naging daanan na ng mga residente matapos padapain ng lindol at natabunan na ng nasirang bahay ang eskinita sa lugar. Kaya si Nanay Miriam maaga pa lang daw ay lumikas na papunta sa evacuation area. Panawagan naman nila na matulungang maipatayo muli ang mga bumagsak nilang bahay. Samantala, napinsala maging ang tower ng Hinatuan Pag-asa Radar and Synoptic Station. Nakitaan ng bitak ang column at beam ng tower, kaya hindi naligtas pang gamitin ang nasabing gusali. Nasira din daw ang mga kable, waveguide at iba pang kagamitan ng Pag-asa. Malaking kakulangan daw ang pagkasira ng mga equipment dahil isa ang Pag-asa Hinatuan sa nagpapadala ng National Weather Forecast. Kung kaya namin makapag-observe 3 hourly, gagawin po namin. Kapag may mga aftershocks, lumalabas kami. Kaya nagkakaroon ng delay ng transmission ng mga weather observations. Yung mga weather parameters like temperature, pressure, wind, clouds. Ngayong nasa ilalim na ng state of calamity ang bayan ng Hinatuan, nasa 4 million pesos ang calamity fund dito na nakatakdang gamitin upang tulungan ang mga biktima ng lindol. Sinimula na rin ang pamamahagi ng food packs mula sa DSWD sa mga apektadong residente. Cecil, isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Surigao del Sur, bunsod ng mga pagyanig. Yan ang latest mula dito sa Hinatuan, Surigao del Sur. Cecil. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao.